Dating bagyong Tino, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw. At tropical storm na nasa international name na Hongwong, tila mapapaaga ang pagpasok ng Philippine Area of Responsibility this weekend. Ano-anong mga araw ito? Sabado ba o Biyernes? Tatalakayin natin. At posible pang maging isang super bagyo ito pagkapasok ng Philippine Area of Responsibility. Alamin. Kaya lang, tila may bagong convergence na posibleng sumunod kay Pre-1. Nalalabi ng bansa bagamat katamtaman ang lagay ng panahon natin, may mga kalat-kalat na pag-ulan pa rin ang iilal sa ilang bahagi ng Northern Luzon at Southwestern Luzon, bunsod pa rin ng ilang monsoon trap na nahahatak ni dating bagyong Tino. Ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, katamtaman at fairly weather naman ang panahon, pero asahan ang maalinsangang panahon at localized thunderstorms sa hapon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, November 6, 2025. Ang oras ng ating boss may umaga ay alas 11:30 na ng umaga. Balik sa medyo hot, humid pero gloomy ang ating panahon at haze at may mararamdaman pa rin tayong mga ilang bugso ng hangin dito sa Metro Manila at ilang bahagi pa rin ng bansa. Ang kaluran pa rin ng Northern Luzon at Southwestern Luzon, makakaranas pa rin ng ilang bugso na hangin at may mga ilang trough na magkakaroon pa rin ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, especially dito sa may bahagi nga po ng kaluran ng bandang Pangasinan, pababa na yan ng bandang Palawan. Dahil pa rin sa monsoon trough at lalo na't lumakas sa super typhoon category in 1 minute average itong si dating bagyong Kelmegi o Tino sa ating local name noon. At dahil nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility, dahil madaling araw ay nakalabas na rin ito ng PAR, ay patuloy pa rin na nagdala ito ng mabugsong hangin at maulan sa Kalayaan Island. Kaya nitong umaga lamang, ewan ko lamang kung ngayong alas 11 ay nilift off na ni Pag-asa sa pagiging tropical cyclone wind signal number 1 ang Kalayaan Group of Islands. Pero anuman ang kasalukuyang updates nito, makakaranas pa rin sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan, may mga bugsong hangin pa rin dahil sa hatak mula sa ating amihan at dito sa ilang easterlies na nanggagaling sa dagat Pasipiko natin. Anyways, ang inyong lingkod nakakaramdam na naman ng pagpapasmado sa kamay at paa. Nangangahulugan lamang na may presensya na o nararamdaman na natin ang presensya ng northeasterlies wind flow o yung northeast monsoon. Medyo nararamdaman ko na yung ginaw kasi. So, yung init ng hot, humid at nararamdaman ko rin na parang ginaw ay nagbubunsod po ng pagpapasma ng aking kamay. So, kapag ganun po kasi para sa akin ay palatandaan na umiiral na po ang amihan. Medyo nararamdaman na rin dito sa Metro Manila yung simoy ng hangin, yung lamig niya. Hindi nga lang totally malakas pa, pero nararamdam na natin ito kasi ay pinapasma na po ang inyong lingkod. So taon-taon po kapag nagkakaroon na tayo ng taglamig dito ay nakakaramdam na po o napapasma na po yung aking kamay na kusa dahil nga po kapag may lamig na simoy ng hangin na. So expected po yan. At dahil na rin siguro sa pinalakas ng paghatak ni dating bagyong Tino ang northeast monsoon natin, kaya napalakas malamang ang daloy ng northeasterlies hanggang dito sa may bandang hilagang silangan ng Northern Luzon. Medyo napalakas yung daloy rito kaya siguro nag-traverse hanggang Metro Manila yung lamig ng amihan, yung simoy ng mahinang amihan na nararamdaman na natin dito sa Metro Manila. Samantala, wala ngayong mataas na water vapor na nadedetect ng ating Doppler radar. Yan na ginagamit natin ngayon. At so far may mga ilang water vapor lamang. At dito sa may bandang kaluran nga po ng Luzon ay patuloy pa rin na magkakaroon ng bugso ng hangin pa rin at may mga ilang kalat-kalat pa rin na pag-ulan. So sa ating lightning detection system so far ay medyo hindi active pero
yung aking physical na lightning detector, medyo may nadedetect pa rin siya na burst ng mga lightning strikes. Probably malalayo naman siguro ito. Kung titignan natin sa ating real time as of 11:43 na, ay antay natin pumasok yung 100 plus minutes, pero kasalukuyan 46 lightning strikes po ang nadedetect typically dyan sa may bandang Babuyan Islands, pagitan ng Batanes Crop Island, at mayroon din dito sa may bandang Palawan. So at least 100 plus minutes po ito ang nakakaraan. Kung titingnan natin, pinakamalapit sa amin 96 km, so masyadong malayo mula dito sa sentro na sa amin sa Caloocan. So mukhang wala naman pumasok na bago, ibig sabihin lamang ay 46 ang huling recorded lightning strikes within 2 hours ang na-detect ng aking lightning detection system. So napaka-highly static po ng lightning charge, kaya nagkakaroon ng medyo intermittent noise yung ating vertical antenna. Pero yung horizontal cross line na antenna, normal naman po. Pero napaka-intermittent lamang ang lightning detection. Yan. Typically, dyan yan sa may bandang extreme nodal zone na nadedetect ng ating lightning detection system. So, isahan pa rin sa hapon, lalo na mga bandang tanghali ngayon at hapon, makakaranas ulit tayo ng mga pagkulog at pagkidlat ha. So, importante ang payong. Sa ating thunderstorm advisory naman, care of Pag-asa, nakadetect or persisting 1 to 2 hours ang ilang bahagi dyan sa may bandang Kaluran nga po, especially Palawan, mula San Vicente, Rojas at Taytay na daw yan. So 1 to 2 hours daw ang persisting, so expected pa rin ang mga precautionary, lalo na't may mga bugso din ng hangin. Sa ulan naman, ang Northern Luzon nakataas, epekto din ng shale line na rin, although manipis ito dito sa may bandang dulo na hilagang Northern Luzon. Well, ang persisting din nito ay 2 to 3 hours. Expected dyan sa may bandang Cagayan Valley. So far, Cagayan Valley lamang ang nakataas. At expected ang biglaang buhos, lalo na sa hapon po, dahil sa iiral na naman yung easterlies na magbubunsod po ng water vapor na mataas at magkakaroon ng biglaang downpour. Depende yan sa behavior ng precipitation rate o yung precipitation estimation. Sa ating naman current conditions overcast, gloomy haze at few clouds ulit ang umiiral, pero kung titingnan sa ating live CCTV, yan, na-restore ko na po yung animation dahil na-relocate ko pala yung aking animation CCTV. So inayos lang natin. So normally na po yung ating lightning strikes, yung ating CCTV snapshot, sorry. At makita natin na medyo gloomy at haze ang ating paligid. Dito sa amin sa Caloocan, ayan, medyo umaaraw and then nagiging gloomy po ang paligid. So expected na medyo maalinsangan tayo sa Metro Manila ha. Importante po ang payong. Sa lowest temperature na itala na kay weather station kaninang 3:31 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.9 degrees Celsius. Kahapon, highest na ang 32.3 degrees Celsius kahapon nito ng umaga at 11:54 AM. At dahil improved weather condition na mula kahapon, well, taas uli ang aming heat index sa Caloocan, pumalo ng 42.9 degrees Celsius ang aming init pandama. So, pwede na tayong mag-forecast ulit sa ating heat index dahil almost maganda na naman ang ating panahon, halos. As of 10:07 AM sa amin sa Caloocan, pumalo agad sa 45.5 degrees Celsius ang grabing heat index agad sa amin sa Caloocan. Ito nga po yung sinasabi natin na yung hot humid kapag nagsasalubong sa mataas na humidity, mataas o magiging malagkit-lagkit na naman na alinsangan ang iiral sa Metro Manila. Yan, nasa 45.5 degrees Celsius, halos 46 degrees Celsius po yung aming heat index. Sa forecast ay hanggang 42 degrees Celsius daw ang aabutin, pero papalo pa raw ito hanggang 44 degrees Celsius ngayong tanghali ng 12 hanggang alas 2 daw ng hapon. Sa iba't ibang bahagi naman ng bansa, well, sisilipin po natin. Magsisimula tayo sa may bandang Lawag, Ilocos Norte, kung tumataas na rin ba. Well, medyo tumataas na rin. 41 degrees Celsius po ang forecast, which is pinakamataas na sa inyo yan maghapon sa Ilocos Norte. 41 hanggang alas 12 po ng tanghali. So, medyo manageable pa rin. Pagdating naman sa Tuguegarao, sa Cagayan, well, mukhang manageable pa rin. Hanggang 41 degrees Celsius po ang pinakamataas sa inyo dyan. So, mukhang mamayang alauna, hanggang alas 2 hanggang alas 3 daw ng hapon, maglalaro lamang sa 41 degrees Celsius ang highest heat index. Samantala sa Santiago, Isabela,
Ang magiging heat index naman sa inyo dyan ay mukhang manageable din, kagaya ng Tugigaraw, 39 degrees Celsius, at aabot ito ng hanggang 41 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. Dito naman sa bandang Dagupan, Pangasinan, medyo malamig-lamig siguro dyan ngayon, pero mataas ang heat index, 43 degrees Celsius po ang mukhang pinakamataas na niyan hanggang mamayang alas 12 o ngayong alas 12 na po na tanghali, which is highest heat index sa inyo. So makikita ninyo hanggang bukas daw ay magiging mataas ang heat index. So wag masyadong magpapwes dahil malagkit-lagkit na naman na alinsangan ang iiral nito. Sa bandang Central Zone, sa Tarlac, yan, ay nasa 40 degrees Celsius daw ang pinakamataas ninyong heat index sa maghapon. So hindi ganon o manageable pa rin ang inyong init pandaman dyan. Malamang ay medyo gloomy pa rin siguro at medyo maulap pa rin dyan dahil nga po sa pinaka-monsoon trough ng bagyo. At sa parte naman ng Batangas, tingnan natin ang heat index. 40 degrees Celsius po ang kasalukuyang forecast, pero aabot pa ito hanggang 41 degrees Celsius ngayong 12 o'clock. Dire-diretso yan hanggang alas 3 daw ng hapon. Dito naman sa may bandang San Jose, Occidental Mindoro naman, asahan natin, tumataas na rin, 42 degrees Celsius po, which is mukhang yan na ang pinakamataas sa inyo hanggang mamayang alas 2 ng hapon, 42 degrees Celsius daw. Diretso agad tayo sa may bandang Cebu, ay asahan ang heat index, 42 degrees Celsius daw, pero papalo pa ito hanggang 44 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. So medyo heat danger po ang inyong heat index. Ibig sabihin maaraw at napakamalinsangan dyan sa inyo sa lugar. Hopefully nakarecover na po tayo o sana naayos na po yung mga yun nga lang, nakakalungkot, may mga ibang tahanan talaga tuluyang nawala. Sa isang iglap lang na dumaan ang bagyong dating bagyong Tino ay marami talagang nalagasan ng mga ari-arian. At ganun din ng buhay dahil ayon sa huling nabasa ko sa balita, mahigit sa 100 na raw nakatao. Ang huling report ko kasi nung nag-report ako, nasa around 62 to 67 daw katao ang nasawi. At nitong maghapon daw ay umabot ng mahigit 100. So, correct me na lamang if I'm wrong, between 67 or mahigit sa 100 ang katao ang nasawi. Kabilang na raw ang isa sa ating Philippine Air Force na tumutulong daw sa pagsagip sa mga kababayan natin nung kasagsagan po ng bagyo sa Cebu ay meron daw isang helicopter ng AFP ng Air Force, yung Philippine Air Force, nag-crash down daw. Well, kasi ang ating mga helicopter yata hindi yata kayang mag-sustain ng mga ganyang malalakas na hangin. Hindi kagaya ng mga helicopter ng Russia, meron silang helicopter na kayang mag-handle ng malakas na bugso ng hangin. Kaya niyang mag-stable. Sana meron tayong ganong rescue helicopter parang kagaya sa Russia. Parang dreadnought yata na helicopter yon na ginagamit din ng Russia sa military at rescue operation. Na kaya niyang mag-stable kahit na umaabot sa mahigit 200 km per hour daw ang bugso ng hangin. Kayang-kaya daw nung helicopter na yon. So, sana meron tayong ganun. Kasi pag yung mga light helicopters natin na pang-rescue, I think hindi kayang mag-sustain yan o mag-stable yan kapag mabugso ang hangin talaga. So, nagdulot daw ng pagkasawi sa piloto. Wala daw nag-survive nung mag-crash daw. Kabago-bago pa daw nung helicopter na yon. So, correct me na lang if I'm wrong. Samantala naman sa may bandang Mindanao naman, magiging maalinsangan din kayo although gloomy, so medyo mababa ang inyong heat index dyan sa Davao City. So wala pa sa 40 degrees Celsius, so medyo manageable naman. At sa may bandang Zamboanga Peninsula din, mababa rin ang inyong heat index. Probably nakakaranas siguro kayo dyan ng maulan na panahon. So mula sa Metro Manila at extreme hanggang extreme Northern Luzon, ang medyo mataas ang heat index. So dito sa Metro Manila, asahan natin ang mataas na temperatura at malagkit-lagkit na alinsangan. Kaya iwasan masyadong magpapawis po mga folks at magdala po ng payong. Kung itatabi naman natin sa PX Extreme Scene Pass, 24 hours, nangunguna ang lawag sa may pinaka-highest air temperature na 35.4 degrees Celsius. Sa Baguio naman, lowest ay 17.6 degrees Celsius na almost stationary lamang kagaya kahapon na lowest temperature sa bansa. Ang San Jose
Ang San Jose naman, sa malamang sa Occidental Mindoro ito, nakaranas sila ng 32.8 mm na total rainfall. Malamang yan dahil papalabas pa lamang ng PAR itong si Tino niyan kahapon. Kaya medyo nakakaranas pa na matinding ulan ang Kalayaan Group of Islands yan, kabilang na ang bandang Mindoro nga po. So, yun nga po ang in-expect natin. Samantala, bago muna tayo lumipat sa iba pang analysis ng weather information, meron kasi tayong space weather status. Although na-post ko na yun sa Facebook page, nagkaroon tayo ng G2, Geomagnetic Storm. So, ito na yung latest, 11:51 AM, ang KP index of 6, ang inabot, ang expected na inabot na geomagnetic K index. Umabot sa NOAA scale of G2 po na moderate ang ating geomagnetic field. So asahan ang medyo moderate na forward 55 degrees geomagnetic latitude at medyo may mga mataas na tsansa ng high latitudinal power interruptions o yung fluctuation na mangyayari po. So posible rin ang voltage alarm, yung mga automatic na voltage regulator dyan. Magkakaranas kayo ng biglang alarm. So expected dyan. At yung satellite orientation naman, maaring mag-irregularity, lalo na yung GPS natin. So, mapapansin ko din yan sa aking lightning detector. Medyo nag-irregular yung aking global positioning system. So, hindi tuloy makapag-triangulate ng matino ang aking lightning detector. Pero nakakapasok naman kahit papano dahil continuous naman siya. Expected ang increased drag ng low Earth orbit ng satellites. Possible daw. At yung ating high frequency o radio propagation ay medyo fading sa mga matataas na latitude po. Auroral activity, medyo mataas po, lalo na dyan sa baba ng Northern Hemisphere pa rin. So kung titingnan natin sa pinaka-latest auroral natin as of 11:50 AM, ito po yung latest niya, ay kitang-kita po sa Northern America, especially dyan sa may bandang Washington o Wisconsin, USA. Sa Southern Pole naman ay ang Antarctica, medyo kita. Pero mas reddish po ang makikita sa Northern Hemisphere po, sa North Pole. Yan, kita yan ng mga taga-Wisconsin sa Amerika, yung reddish na color. So, kung titingnan natin dito sa ating live ng courtesy of Aurora Max, ayan, makikita po yung kwan. Hindi ko alam bakit nagkaroon ito ng parang ano dito. Ba't nawala yung oras? Well, titingnan po natin. So makikita po natin ay nagkaroon na ng active na geomagnetic field na nadetect ngayon sa Canada. Ayan, nakatatanaw nila ngayon. Malakas ngayon yung pinaka-burst nila. So expected po ang G1 at posible pa nga po itong umabot ng G2 na 5.67 kp index. At posible pang umabot yan bukas ng November 7 sa G3. Possible po yan base dito sa 3-day forecast ng NOAA. Dulot po yan ng patuloy na coronal mass emissions na arrival. So possible ang GT strong na geomagnetic storms. Expected ang radio blackout 70% in 3 days. Well, probabilistic dahil minor to moderate at may 25% nga daw na maaring magkaroon ng strong geomagnetic arrivals. Epekto yan ng AR4274 ng region ng Haring Araw. So kung titingnan natin dito ay ito po yon, yung sunspot na yan, ayan, 4274, grabe po yung cluster, patutok na naman sa Earth. Asahan natin ang malakas na radio burst niyan or coronal burst. Sunspot number natin 76, hindi naman above yung solar wind, pero expected ang ating KP index forecast. Posible pang umabot nga po yan sa GT geomagnetic storm or mas stronger na geomagnetic storm. So expected dyan. Maaring magkaroon tayo ng GOS X-ray flux. Una na itong na-report kahapon. Nagkaroon tayo ng R2 to R3 na X-ray flux. Ito po yun. Nag-X1.1. Na-report na natin yan kahapon. At yung solar photon flux, medyo naglalaro din sa pagtaas yung 10 MeV, mega electron voltage niya. Buti naman hindi masyadong mataas na umaabot ng S1. So medyo okay pa rin. Yung geomagnetic activity lang natin ang mas agresibo. No? Umaabot nga po ng G2 moderate yung geomagnetic activity. Kaya grabe ang salon ng ating geomagnetosphere sa Earth. At yung alam na natin, yung TEC noise ay apektado maging ang Pilipinas, Mid-Pacific at Indonesian Peninsula.
Ito po yung auroral activity, kita. At yung ating plasma density ay grabe rin ang pag-burst. Ayan o. Mag-aaral pa yan within 3 days hanggang November 8. Which is tatama sa Earth. Yan o. May pagtama sa Earth na magaganap kaya posible pa rin ang G3 na geomagnetic field. So probably pipitik yan sa more than halos 800 o more than 800 km a second. Sobrang bilis po niyan. Kaya posible talaga magkaroon tayo ng medyo fluctuation sa mga kuryente at disorganized sa mga satellite natin. Lalo na sa mga astronaut natin sa ISS. Medyo meron naman na silang shield para dyan. Meron na sila itang in-upgrade na shield para dyan sa malakas na solar flare. May pangsangga na sila. So, walang masyadong problema. Kaya lang, yung mga electronics, yung solar panel ng ISS, yun nga lang ang medyo mamimiligro. Malakas makasira yung malakas sa solar flare. Nakakasira yan ng solar panel. Yan ang medyo problema. So, mababa ang ating high frequency conditions between 20 to 80 meters. Ngayong umaga, sa gabi, halos 15 to 17 meter lamang ang medyo fairly ang high frequency conditions. So, yun po, medyo may moderate to higher solar flare tayo at geomagnetic field expected dyan. At kung titingnan natin dito sa LASCO, makikita po natin yung effectivity niyan. Yan, makikita natin ang coordinate na nagbe-burst ay around 6 o 7 o'clock position. Ayan, makikita po nagkaroon ng parang burst mula dito sa bandang 9 o'clock to 10 o'clock ng haring araw po. Yan. So, kung i-rewind po natin, ito po yung burst. Ayan. Buti na lamang, hindi pa 100% nakatutok sa Earth yan. Pero as time goes by, in 3 days, tututok yan sa Earth. Asahan natin palakas ng palakas yung si coronal mass emission yan patungo sa Earth. So, at least may idea na kayo kapag nagkaroon ng problema, yung ating mga internet, transmission or yung ating global positioning, asahan na natin na magkakaroon tayo ng mga ganyang problema mga folks. Samantala sa ating outside humidity, 71% po at tungas ito ng 1% since last hour, so medyo moderate. Atmospheric pressure, balik sa 1,008 hectopascals, alanganing thunderstormy, mabagal ang pagbaba nito since last hour po. So, yung ulan sa amin kahapon, naka-total lang kami ng 3.3 mm. So, hindi nagaano ramdam sa Metro Manila yung paglayo ni Tino. So, sa mga taga-Palawan lamang nakaramdam sila ng matinding ulan pa rin. Samantala, sa tide and low tide status, kakaano pa lamang, 1 minute na lamang po to maximum high tide po tayo. So, mataas po yung ating sea level. Double check natin kung lagpas ba ng 1 meters or mga around 1 meter. Yes po. Yan o. So, mataas po yung ating high tide. Pinakamataas ngayong mga 12:02 ay 0.5 lamang ito. So, hindi pala. Ito yun kagabi. Nung lumagpas siya ng 1 meter. Pero ngayon tanghali, medyo mababa lang, 0.5 meters lamang. Pero aabot ito mga bago maghating gabi ha. Siguro mga alas 9. Mga bandang alas 9 ng gabi o alas 10, aabot daw ito sa 1.3 meters ang lalim o yung taas ng sea level natin sa gabi. Siguro naman wala naman sigurong papalaot ng mga ganyang oras, madilim na po yan sa karagatan. Pero aasahan po kapag kaumulan, posible pa rin magkaroon tayo biglang flash floods kapag mataas po yung ating sea level. Yun. Ngayon ay 0.5 meters lamang ang pinakamataas, so wala tayong magiging problema. Sa loob ng 2 o 3 araw, mapapansin natin puro sa gabi ang mataas ang magiging sea level natin. Yung high tide niyan lumalagpas ng 1 meter. Ito nga by Saturday, November 8 ay papalo pa ng 1.5 meters. Mukhang pinakamataas na ito ngayong buwan siguro. Mukhang yan ay pinakamataas ngayong buwan. Yan, kung titingnan natin dito, wala nang sumunod sa kanya na umabot ng 1.5. So pagdating po ng Sabado, mukhang ito ang pinakamataas na sea level o yung high tide natin pagdating po ng Sabado. Kaya attention po. Lalo na't kapag yung araw na yan ay ina-expect na kapasok na yun ng Philippine Area of Responsibility. Hopefully, bago yan magtaas ng tropical cyclone wind signal sa may bandang Eastern Visayas, mababa na sana ang sea level. Kasi alam natin pag ganyang kataas ang high tide ay mabilis ang pagtaas ng baha.
kapag inuulan na po tayo. So malaki rin factor ang mabilis na pagbaha kapag high tide po sa atin. Yung mga ilog yan, madalas mabilis ang pagtaas. Yun po. Kaya siguro nung isang araw, mapapansin nyo sa may bandang Cebu, mabilis ang pag-apaw daw ng mga ilog at lawa. Nataon sigurado na mataas ang high tide sa gabi, pumapalo ng more than 1 meters. Kaya yung pag-apaw agad ng mga ilog, mabilis din. Yan po ang minsan na side effect ng pag-high tide. Samantala sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:53 AM at lulubog po ito mamayang 5:26 PM. At sa ating 99% illuminated na po, Waning Gibos, hopefully nakita nyo na po kagabi yung ating full moon. Naka-perigee po yan, halos very close po yan ng at least 14% na mas malaki kumpara sa original size niya. Hopefully nakakuha ng mga kababayan natin na magandang kuha sa moon. So magmo-moonrise po yan mga bandang hapon pa po, 5:54 PM at bukas na po ng umaga ng 7:21 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Thursday hanggang Friday na yan, partly cloudy ang ating umaga at asahan naman ang mga isolated case na may localized thunderstorm sa hapon. Yan. Bukas ng Friday ay maulap na ang ating araw, yung umaga natin at localized thunderstorm pa rin sa bandang hapon po. Mga gantong araw na siguro papasok pa lamang ng Philippine Area of Responsibility itong bagyo na si Juan. So hindi pa na masyado natin mararamdaman yan sa may bandang Eastern Visayas. Pero pagdating ng bandang Sabado yan hanggang Linggo yan unti-unti. Medyo susungit na naman ang panahon natin sa may bandang Southeastern Luzon yan unti-unti. So malamang maagang magtaas ng tropical cyclone wind signal si Pag-asa siguro mga Sabado na siguro ng bandang hapon or bandang umaga o madaling araw ng Linggo. Depende sa galaw ni Bagyong Uweng. Pagka nakapasok na yan, pag nakapasok na yan ng Philippine Area of Responsibility. So, kung gusto niyo yung official report mula kay Pag-asa, tutukan nyo na lamang yung official advisory ni Pag-asa po. Lagi nating sinasuggest yan or lagi nating ina-advise sa mga kababayan natin na kung gusto nyo po yung pinaka-official statement ng weather advisory ay kay Pag-asa po kayo tumutok. So wala na pong iba kasi yan po yung local weather bureau natin. So saka na po kayo magsubaybay sa inyong lingkod kapag hindi nyo pa rin makuha o hindi nyo pa rin maintindihan ang advisory ni Pag-asa. Yun lamang po yung ating masasuggest. So, 100% chances pong pag-ulan natin ngayong araw, bukas 90% chance. So, medyo maulan pa rin daw ang ating darating na weekend na, lalo na pagdating ng Sabado. So, expected po yan mga folks. Highest and lowest temperature expected, maglalaro 31 to 33 degrees Celsius and lowest temperature expected 25 to 26 degrees Celsius. So, huling record ni Pag-asa bago nila tuluyan natin ang galyan ay namataan nila kaninang madaling araw. Layong 255 km north ng Pag-asa Island o Kalayaan Islands, Palawan na may maximum sustain ito na 155 km per hour. So under typhoon category po ito at bugsong 190 km per hour. Napakabilis ang kilos niya at 35 km an hour. Kaya ang bilis din ito umexit ng Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw po. Bumilis o napaaga yung kanyang pag-exit ng PAR. Yun. So short-term weather forecast natin, mukhang magiging maulan ng halos buong week natin na darating. So mayroon daw magsasagawa ng malaking rally. I'm not sure kung next Thursday or Friday. So tingnan na lang po natin, hindi pa naman abot ito at malayo pa yung forecast. Pero makikita dito medyo mataas ang tsansa ng pag-ulan. So kung may pinaplano po kayong malawakang rally, ay magbaon po kayo ng payong dahil may mga di inaasahan pa rin tayong mga isolated rain showers yan sa mga araw na yan kung kailan ang schedule nyo. Malawakan daw yung magiging rally. So, hindi ko pa alam kung sa EDSA yan gaganapin or bandang Luneta kasi malawak ang rally daw. At meron pa ako nabasa na may magrarally pa sa 30 ng November. So, napapansin ko ay sunod-sunod ang mga nationwide rallies. So, saan nangyayari ngayon sa ating pamahalaan. So, yun po at magdala po kayo ng payong just in case magsasagawa po kayo ng malawakang rally mga puksa para maiwasan ng aberya at least nakapaghanda pa rin tayo just in case. Lalo na sa raragasain ng bagyo sa Northern Luzon dahil namimiligro po
na posibleng umabot ng 160 to 200 mahigit milimetro ang buhos ng ulan dyan. Kaya maghanda-handa pa rin po tayo. Huwag po tayong masyadong mag-rely sa Sierra Madre dahil kahit may Sierra Madre, hindi pa rin mawawala ang malawakang ulan dyan at posibleng pagbaha pa rin. Ha? So, yun lamang at maganda pa rin ang nakapaghanda pa rin tayo sa buong Northern Luzon, lalo na dyan sa may bandang Isabela or bandang Aurora region dahil yan ang nakikitaan na posibleng first landfall contact ng bagyo, which is tatalakayin natin yan maya-mayang konti. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po na medyo okay na po o halos fairly weather na halos ang buong katimugang parte ng Luzon, Visayas at Mindanao. Moderate to fairly weather na halos. So halos hindi na natin masyado isahin ang Visayas at Mindanao. Maliban na lamang sa ilang parte ng kanluran ng Mindanao, lalo na sa may bandang Zamboanga Peninsula. Magkakaroon pa rin tayo ng mga isolated case na may mga mahina at katamtaman at ilang moderate to some heavy rain showers naman dito sa may bandang Basilan at Hulu-Sulu. The rest ng Mindanao, medyo moderate at medyo fairly weather naman, medyo fairly. Asahan pa rin ang localized thunderstorm sa hapon po dahil po sa umiiral naman na easterly list dito. Yan. At ganun din sa may bandang Visayas, maaraw tayo ngayon dyan, moderate and fairly weather, partly to some mostly cloudy lamang iiral, so expected ang mga localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. Patuloy yung overcast sa ilang nalalabi ng South Luzon, kabilang na ang bandang Bicol region, yan dyan sa may bandang Calabarzon, although partly cloudy to mostly cloudy ang bahagi nito ng Mindoro at dyan sa may bandang Laguna at Batangas. Kasama na ang Metro Manila ay magiging maulan naman ang bahagi pa rin ng bandang Palawan. Ayun, mga ilang kalat-kalat na mga moderate to some heavy rain showers pa rin. Kaya kung titingnan natin sa heavy rain potential, medyo mataas pa rin ang expected na uulanin sa may bandang El Nido at Coron, Palawan po. So magdala pa rin ng payong mga folks, kabilang na ang Puerto Princesa. Pero pagdating naman dito sa may bandang Calabarzon nga po, kabilang na ang Metro Manila at Central Luzon, partly to mostly cloudy tayo, isolated lamang din ang pag-ulan na may mga forecasted na isolated rain showers and localized thunderstorms hanggang sa dulong bahagi nga po ito ng Mountain Province, Ifugao, kabilang na ang bahagi nga po ng Santiago at Isabela area. Pero dahil naman sa umiiral na manipis na sea line dito sa pagitan nga po ng Taiwan at bandang Batanes Group of Islands, may mga di inaasang kalat-kalat din na pag-ulan ang iiral. Ayun, may manipis po tayo na sea line na umiiral dito. Ayun, so may sea line na umiiral dahil malakas po yung daloy ng northeast monsoon natin dito, yung amihan. Yung northeast monsoon natin dito kaya nagdudulot pa rin ng sea line dito. At makikita natin napakatuyo ang area na ito dahil mataas po yung ridge of high pressure area. Ngayon, malakas ba yung ridge of high pressure area na yan? Medyo mahina ng konti. Medyo tansya-tansya lamang yung laro ng high pressure area. Bakit? Wavy po kasi. Halimbawa, dito mataas ang high pressure area and then pagdating dito medyo mahina yung portion na ito ng high pressure area dito sa may bandang south of Japan and then lalakas na naman. So medyo yung portion dito malakas yung high pressure area dito at saka dito. Pero sa pagitan kasi nito ay medyo mahina kaya ang nangyayari yung bagyo medyo nakakakilos ito ng pataas. So nakakagalaw siya ng pataas. Ngayon, kung ang high pressure area naman, let's say malakas dito and then malakas din dito, yan, malakas din, depende sa lakas nito or kung just in case lumakas po yung high pressure area dito, mas dumausdos pa yung high pressure area, ang tendency mas dadausdos din ang galaw nitong bagyo nito. Which is tatalakayin natin yung mamayang konti. Pero makikita natin ay medyo drier nga po ang bahagi ng ito sa may bandang south of Japan. Mataas po ang high pressure area dyan. Medyo mataas ang ridge of high pressure area. So maliwanag naman po yan mga folks, kaya medyo nakakataas pa ng bahagya itong bagyo. Lalo na't napakalawak ng kaulapan nitong si Fung Wong. Yun yung international name niya na Fung Wong. Kaya may posibilidad itong maging super bagyo pagkapasok ng Philippine Area of Responsibility. Yan o, napakalawak ng sirkulasyon niya. So halos kasinlaki na ng buong Pilipinas. So yun po, parang katulad ng Angela na bago ito maglandfall, ang laki rin ng sirkulasyon niya.
Yan. Ang nag-report pa noon, nung 1995 yata noon, November or December. 1995 ay parang ganito rin kalaki nung Angela. International name na Angela o Rosing. Ganyan din halos laki ng Pilipinas. Ang kaibahan lamang si Rosing, 'di ba tumama ito ng bandang nag-Bico region ito, nag-Camarines Norte ito. Then nag-Metro Manila. 'Yun ang natatandaan ko diyan noong 1995 yan. Kaya sobrang iniidolo ko si Kaeni Baron. Ginamit ko yung method ni Kaeni Baron dahil kaya niyang mag-integrate ng mga weather monitoring at forecasting. Siya pa lamang yung nakikita ko na weather forecaster na kaya niyang i-integrate ang environmental o paligid ng bagyo. So ginamit ko sa kanya yung term na tropical cyclone sector. Hindi ko nga lang magamit pa yung pangalan niya mismo, baka magkaroon ng red notice o baka magkaroon ng, hindi ko lang alam kung considering na magbabanggit ka ng pangalan ng personalidad na copyright infringement. So iniiwasan ko muna ma-copyright, so hindi ko muna ginagamit. Pero dun sa script ng tropical cyclone sector ko, nakapangalan yan kay Kaeni. Tawag ko dun NEB. Codename NEB. Ibig sabihin, ipinapangalan ko kay Kaeni Baron yung aking tropical cyclone sector dahil kagaya ni Kaeni, kaya niyang i-integrate lahat ng mga weather systems, maging ng mga international weather agencies. Ini-integrate niya yon at ina-apply niya yon sa forecasting natin sa Pilipinas. Mula kay Pag-asa. Kaya may mga report siya na minsan ahead siya dun sa forecast ni Pag-asa. Nung nire-report niya si Bagyong Rosing noon, binabanggit pa niya, gumagamit siya ng term ng Dvorak na umaabot ng 300 km per hour pa yung lakas niya, maximum sustained wind. Pero kay Pag-asa, hindi. So, kung di ako nagkakamali, nasisita siya ni Pag-asa noon. Pero yun yung kanyang Dvorak technique integration technique ni Kaeni Baron yun. Which is, yung significant na actual ng impact ni Bagyong Rosing dito sa may bandang Camarines Norte ay halos kapareho ng international weather agencies na halos umaabot nga po ng more than 200 km per hour nung maglandfall sa may bandang Camarines Norte. So doon ko siya naging inspirasyon. At nung ginawa ko yung program ng Tropical Cyclone Sector, which is tatalakay natin ngayon, kapagkatapos nito, ay doon ko nakuha yung idea na mag-i-integrate ng lahat ng mga weather forecasting sa iisang processor, yung tinatawag nating Tropical Cyclone Sector. Kaya tinawag ko siyang Tropical Cyclone Sector. So dito na tayo sa ating computer-generated Tropical Cyclone Sector. Makikita mo natin nasa Category 4 na super typhoon na po in 1 minute average pala itong si Kalmegi. So halos maglalandfall na ito sa may bandang Vietnam. So sa mga kababayan natin sa Vietnam, mag-ready-ready na po at hopefully wala na pong pasok sa inyo sa buong Vietnam. Yan. So walang tropical storm force na inilalabas ang NOAA, hindi natin alam kung bakit. Pero kung makikita natin dito ay halos maglalandfall na ito dito sa may bandang Quy Non, Eastern Vietnam. Yan. So, naging isang ganap siya na super bagyo sa kanyang 1 minute average na 233 km per hour at umaabot na ang bugso nito sa 302 km per hour. Niraragasa na ngayon ang Eastern Vietnam. So, hopefully, ay may mga OFW tayo na nabasa na o napanood yung ating report ng isang araw at nakapaghanda na rin sana. Totally, ay suspended na po lahat ng pasok sa halos buong paligid na ito ng Vietnam dito sa may bandang east ng Vietnam mula Da Nang at hanggang pababa na yan ng bandang Ho Chi Minh. So mas focus ngayon ang direct strike landfall dito sa Quy Non, Vietnam. Sana ay walang mapinsala sa inyo dyan. At tingin ko naman mas advanced din ang kanilang flood control system dyan. So, yun po yung pinaka-initial natin analysis dito sa dating bagyong Tino. Ay yung 10-minute average niya, super typhoon na siya at 205 km per hour. Buti na lamang ay malayo na to sa Pilipinas nang ito ay tuluyang umabot sa Category 3 to Category 4 super typhoon na. Yan. Ang bilis ng kilos niya, 38 km. So, mamaya-mayang konti, nandyan na yan sa may bandang Quy Non, Vietnam. Hopefully, mag-iingat po ang lahat ng mga kababayan natin dyan sa Vietnam. Samantala, si 32W or may international name na po na Phung Mong,
na contributed to ng mga taga Hong Kong ha, kaya yung Chinese name siya. Ang meaning nun, phoenix. So napakaganda. Very mythical bird. Fung Wong po, well, very mythical bird naman talagang hitsura niya dahil napakalaki po ng sirkulasyon nitong si Fung Wong. Kaya siguro nakapangalan yan sa phoenix. So maganda yung nataon niya na napakalawak. Gaya na po ng sinabi natin kanina, halos kapareho ito ni Bagyong Rusing nung ito ay lumakas ng bigla at halos silaki na ng Pilipinas ang pinaka-outer circulation nito. Ayan o. So as of 12:15 nga po ng tanghali, ang kanyang center air pressure na nito ay 1,001 hectopascals at ang kanyang 1 minute maximum sustained wind 71 km per hour under tropical storm category at bugsong umaabot ng 93 km per hour. So, tropical storm category na rin sa kanyang 10-minute average. Kapareho tayo niyan kay Pag-asa. 63 km per hour at bugsong umaabot na ng 82 km per hour. Medyo bumagal ng bahagya ang pagkilos niyang bigla sa 12 km na kumikilos pan-northwestward. So, pahilagang kanluran pa rin ang kilos niya. So, ang layo niya mula dito sa atin sa bansa, disable muna natin dito para makuha natin yung exact color. Yung exact measurement gamit ang ating ruler. Yan, nandito na yan sa may bandang Yap Islands pa rin. Pero ang pinakamalapit na location niya, Guian Eastern Samar pa rin. Ang reference point natin, Guian Eastern Samar. Ang layo niya mula sa Guian Eastern Samar, 1,576 km east ng Guian Eastern Samar. Sa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero dahil medyo bumagal ang pagkilos niya, mapapabagal din ang tsansa ng pagpasok niya dito sa PAR. So probably maglalaro pa rin yan between Friday or Saturday this weekend. So mga either Friday po yan ng gabi or Sabado ng umaga o madaling araw ng Sabado bago ito makapasok ng Philippine Area of Responsibility. Maka-apekto kasi yung araw ng pagpasok niya ng PAR depende po sa movement speed niya. Kapag masyado siyang bumabagal, medyo hahaba rin ang araw bago ito makapasok ng Philippine Area of Responsibility this weekend. So, yun po ang pinaka-analysis natin at ito po ngayon yung pinaka-satellite niya. Ida-dark mode uli natin para makita uli ng mga kababayan natin para medyo makapaghanda-handa na po tayo lalo na sa buong Nodo Luzon dahil base dun sa ulang WRF, yung 24-hour accumulated rainfall na huling tiningnan ko po ay mula sa GEFS ay posibleng umabot ng more than 220 to 240 millimeters ang total rainfall na magiging ulan ng buong Nodo Luzon po ha kapag ito ay lumapit na dito sa may bandang silangan ng Nodo Luzon, especially between Kasiguran Aurora or Dinapige Isabela. Yan yung kasalukuyang possible landfall points nitong si Fung Wong or magiging local name nga po na si Uwan. So maghanda-handa na po ang mga kababayan natin. Abot yan hanggang Batanes Group of Island yan, yung outer rain band yan. Again, grabe po ang laki ng kanyang rain band. Napakalawak po, halos sinlaki ng Pilipinas. Kaya na lamang kung makikita nyo po yung mga yung pinaka gale wind o yung mga ilang gale wind ng Joint Typhoon Weather Center. Sobrang lawak din. Yan. So yun po. At makikita po ninyo sa pinaka-actual satellite imagery. Napakalawak talaga nitong si Fung Wong. Kaya maghanda-handa po tayo sa Nodo Luzon dahil posibleng umabot pa rin sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 maging sa Metro Manila. Posibleng umabot yan sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 kapag nag-maintain siya as super typhoon. Kung category 3 typhoon, posible pa rin tayong papasok ang Metro Manila sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 para malinaw po yan mga folks. Yon. Tropical Signal number 4 naman, maglalaro yan between dito sa bandang Benguet o bandang Central Luzon, pagitan. Bandang pagitan yan ng Central Luzon. Malamang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 na dyan. Then, Tropical Cyclone Wind Signal number 5, posible ang buong Isabela. Dito rin sa may bandang boundary ng Kasiguran Aurora. Nakataas yan. So, estimated natin yan, Tropical Cyclone Wind Signal number 5. Dahil ganyan po ang magiging trajectory niyan, yung area na yan ay malamang ay pasok yan sa Tropical Cyclone Wind Signal number 5. Yang area na yan. Pag nag-super typhoon po siya or kahit na nasa typhoon category pero category 3 typhoon naman ito na halos super typhoon na rin o super bagyo.
Ngayon sa mga nagtatanong sa Bicol region, well, ay aabutin ba tayo dyan sa bandang Bicol, Camarines Norte hanggang bandang Sorsogon? Well, titingnan po natin dahil kung pagbabasehan natin ang Tropical Cyclone Track Combination, malawak pa po yung uncertainty nito. So, posible pa rin siyang mas dumaos-dos or posible pa rin itong tumaas. Dahil iba-iba pa rin ang track forecast ng mga iba't ibang mga weather agencies. Kagaya na lamang ng Japan Meteorological Agency. Yan, medyo mataas po yung trajectory niya at posible rin itong tumumbok sa bandang Palanan, Isabela. At dito naman kay Joint Typhoon Weather Center at ni Pag-asa, halos kaparehong-kapareho po yung kanilang forecast trajectories. Yan o. Halos parehong-pareho sila ng track, pareho silang papasok ng Philippine Area of Responsibility this weekend, either gabi ng Biyernes o Sabado ng madaling araw o umaga, depende pa rin sa movement speed, at medyo mababa o halos dito pa rin yan, naglalaro sa Dinapigi or Kasiguran Aurora ang posibleng trajectory. Kay Joint Typhoon Weather Center, bandang Dinapigi, kay Pag-asa ay bandang Kasiguran Aurora. Ito po yung mga initial forecast track pa lamang po ha. Again, malayo pa po kasi ang bagyo. Nasa labas pa ito ng PAR, kaya magbabago. Asahan pa ninyo, magbabago-bago pa talaga. Magbabago-bago pa yung mga forecast track niyan ha, para malinaw sa lahat. Sa ngayon, ito pa lamang yung mga forecast track nila. Again, kay Joint Typhoon Weather Center, Dinapigi, Isabela ang magiging landfall scenario. Kay Pag-asa naman ay bandang Kasiguran Aurora naman ang nakikita. Kay DeepMind AI, ito po yung kay DeepMind AI, which is siya yung mas mababa ang trajectory. Pasok pa rin siya ng Kasiguran Aurora pero mas mababa nga lang. Halos malapit sa Dinalungan Aurora. Yan, pasok pa rin siya ng bandang Aurora pa rin. So, magse-Central Luzon pa to sa mga nagtatanong. Halos hindi pa. Dahil hindi pa naman siya umaabot sa bandang Nueva Ecija yung pinaka-range. So sa ngayon, bandang Kasiguran Aurora pa lamang or Dinalungan Aurora ang inaabot ng possible landfall scenario ni Juan. So sa ngayon ay hindi pa nakikitaan na dadaan ito ng Central Luzon, pero Northern Luzon mas apektado o posibleng tatahakin talaga nito ang buong Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province. Kasama na ang bandang dito sa may bandang Isabela, Abutyan, Benguet. Yan yung mga aabutan niyang possible tropical cyclone wind signal number 5. Yan, yung mga area na yan, kabilang na Mountain Province, Benguet. Yan, mag-ready na po kayo, lalo na sa mga taga-Atok Benguet, ay matinding bayo ang aasahan ninyo dyan. Pagka tumatawid na itong si Bagyong Uwan, sa araw na po ng either Lunes na po ito ng umaga, ayun Monday daw ng umaga, na riyan na raw yan sa may bandang Benguet, malapit sa Atok Benguet ang pinakasentro. Yan. Kay Joint Typhoon Weather Center naman, medyo mas mataas yung trajectory niya, so ang sentro niya mga Lunes ng umaga, baka Mountain Province naman dadaan ito. Ito yung trajectory ni Joint Typhoon Weather Center. So, posibleng umexit ito ng bandang Bigan. Sakop ito ng Ilocos Sur, yung Bigan, Ilocos Sur. At kay Pag-asa naman, kung susundin naman natin, lalabas ito ng bandang West Philippine Sea sa may bandang Tagudin. Sakop pa rin ito ng bandang Ilocos Sur. Halos malapit sa boundary ng La Union. So, yun po yung trajectory niyan. Pero kay Japan Meteorological Agency, ang mas mataas ang kanyang trajectory, lalabas naman daw ito ng bandang Badok, Ilocos Norte naman. Yan. Or kung mag-i-Ilocos Sur naman ito, bandang Sinait naman. So, yun po yung mga trajectories ng apat ng multiple weather agencies natin. So, again, hindi pa po final yan. Magbabago-bago pa yan habang malayo pa po ang bagyo ha. Ito pa lamang yung kasalukuyang forecast track nila. Kaya yan pa lamang yung representation. Pero expected magbabago-bago pa yan time to time habang malayo pa ang bagyo. Ngayon, ang inaasahan natin na posible nga pong mag-typhoon category ito bago pumasok ng Philippine Area of Responsibility. So, posible itong mag-severe tropical storm na nga po within or next 24 hours ayon kay DeepMind. Ganon din kay Japan Meteorological Agency. So probably mga bukas ng umaga o madaling araw, depende, ay baka bukas na talaga na magsi-severe tropical storm ito. Yan. Ganon din na pinapakita ng Joint Typhoon Weather Center.
Yan, pasok na rin ito sa severe tropical storm. Kay Pag-asa ay ganoon din, halos severe tropical storm. Pero dito, kinabukasan ng umaga, ay typhoon category naman ang naka-forecast kay Pag-asa. So, kay Pag-asa baka bukas ng umaga daw ay ita-typhoon category na nila. Pero bandang madaling araw siguro, itataas na ni Pag-asa severe tropical storm si Fung Wong. Then, kinabukasan na ng umaga, ay tataas uli nila yan sa pagiging typhoon category. Ayon yan sa ito yung kasalukuyan na forecast ni Pag-asa. So, yun po. Malinaw po na bago ito pumasok ng Philippine Area of Responsibility, sa darating nga po ng Biyernes siguro ng gabi o bago maghating gabi o mga Sabado po ng madaling araw, ay nasa typhoon category na daw ito. Ngayon, aabot ba siya sa super bagyo? Well, may tsansa pa rin itong tumaas sa super bagyo. Dahil una-una, kung titingnan natin ang ensemble forecast ng DeepMind, para mas malinaw po, yan. Ayon sa categories ng DeepMind, ito malinaw lamang na bago pa lamang ito pumasok ng Philippine Area of Responsibility this weekend, nasa typhoon category na rin ito. And then, pagpasok nito ng Philippine Area of Responsibility, dito naglalaro between typhoon category 3 to super typhoon. So, mga naglalaro na siya sa category 3 to category 4. Pag category 4 na sa atin ay considering super bagyo na siya o super typhoon na. So naglalaro na dito, nag-aagawan na yung forecast dito pagitan. Pagkapasok yan ng Philippine Area of Responsibility within or next 48 hour na raw pagdating po this coming weekend. So within or next 48 hour po yan. So starting na yan bukas ng Biyernes hanggang Sabado. So dito magkakaalaman po kung aabot siya sa super bagyo. Pero kasi yung mga forecast kasi indicates na medyo mataas ang confidence nito. Kaya at least ano man ang magiging category niya, category 3 typhoon man ito or super typhoon na category 4, medyo paghandaan pa rin po natin. Dahil kay Pag-asa, ayon dito, mga bandang hapon po ng Sabado ay nasa super typhoon category na ito. Or kung bandang umaga naman, madaling araw ng Sabado, ay nasa category 3 typhoon na ito dito, pagdating dito. Yan, dito, mga bandang gabi or madaling araw na, ay nasa category 3 typhoon na siya. And then, pagpalo yan ng bandang gabi, kinagabihan po, ay papalo na yan sa pagiging super typhoon. Pagdating yan ng Sabado ng gabi. So, malinaw po yung analysis na yan ha. So, expected dyan ang crucial day sa Sabado po na posibilidad o mataas ang posibilidad na maging isang super bagyo pa rin itong si Uwan. Yan. Sunod-sunod rin, kasabay na rin ng pinapakita, except kay Japan Meteorological Agency, nasa typhoon category lamang yung 198 kilometers per hour. So, dito, nasa typhoon category lang siya. Pero, kay Pag-asa at Joint Typhoon Weather Center, super typhoon na siya. Yan, pumalo na kasi sa 180 kilometers pahigit. Yan. Dito kay Japan Meteorological Agency, 162 kilometers per hour lang. Dito sa atin, pumalo na ng mahigit sa 180 kilometers per hour, kaya super bagyo na siya. Ganon din ang pinapakita ng DeepMind. Super typhoon na rin ang indikasyon niya. Ayan, malinaw naman yan. Super typhoon din. So, kung papansinin natin, 3 versus 1, mataas ang tsansa. Halos 60% chance na aabot ito sa super typhoon category sa darating na Sabado. Then, bago ito maglandfall, ay nakataas ito sa super typhoon category. Kaya, yung mga kababayan natin sa binanggit natin sa Northern Luzon, mag-ready-ready na po tayo ngayon pa lamang. Again, kung kailangan nyo pong mag-evacuate na po mga folks, dahil wag po tayong basta-basta magre-rely sa Sierra Madre. Dahil kung maalala ninyo, yung bagyong Ompong, dumaan din dito sa Northern Luzon, pero ang dami pa ring nasawi na mga kababayan natin. Kasi ayaw nilang iwan yung mga tahanan daw nila. Kasi may mga nagrarason, ay may Sierra Madre naman pipigain naman daw, pahihinain naman ng Sierra Madre. Nung naglandfall si Ompong, ayun, ang dami pong nasawi. Mahigit sa 20 yata na katao. Ganun ang mga nasawi daw doon. At maraming nasirang mga pananim at marami ring nasira, nabuwal daw ng mga puno dyan. Nagkaroon pa nga daw ng landslide.
So, wag po tayong basta-basta mag-rely, lalo na't yung Sierra Madre ata, medyo may bahagi na ng Sierra Madre na nakalbo na ata. May nakalbo na raw sa bandang Sierra Madre kasi nagkaroon daw ng parang mining company dyan na itinayo. Yun ang nagiging problema. Kapag kalbo po ang kagubatan dyan, yung kabundukan ng Sierra Madre, nababaliwala na po yung Sierra Madre na yung portion na kung saan kalbo na. Makakalusot po yung malakas na bugso ng hangin dyan. Kaya hindi pa rin ligtas kahit na may Sierra Madre. Huwag po tayong magpakampante sa Sierra Madre po, mga folks. Oo, maaaring mabawasan ang lakas ng intensity nitong si Uwan. Kaya nga siya babagsak sa pagiging typhoon category once na maglandfall ito ng bandang Northern Luzon nga po. Siyempre, mababawasan po yung maximum sustain dahil magkakaroon ng land resistance. Pero malakas pa rin po yan dahil umaabot pa rin sa at least 120 km per hour pa rin ang lakas ng hangin yan. Kaya nakataas pa rin sa Tropical Cyclone Wind Signal number 4 yan once na nag-typhoon category. So between Tropical Cyclone Wind Signal number 5 or Tropical Cyclone Wind Signal number 4, delikado pa rin at mataas pa rin na mapaminsala ang bagyong ito, ha? Malinaw yan, mga folks. Ngayon, alin ba ang mataas na uulanin? Ang bandang Central Luzon ba, kasama na ang Southern Luzon, o bandang Northern Luzon? Well, gagamitin po natin yung quadrant system ni Joint Typhoon Weather Center. Makikita natin dito yung estimate ng quadrant. Mapapansin nyo, halos magkakapareho ang lawak ng quadrant. Ibig sabihin, pare-pareho po, anumang quadrant niyan, malakas po ang bugso ng hangin at ulan na dala nito. Unang makakaramdam dyan ang bandang Eastern Samar at Bicol Region. Halos kapareho kay Rosing, kung natatandaan nyo po. So, malayo pa lang, mga siguro by Saturday po ng madaling araw, mga bandang Saturday ng madaling araw, siguro magtataas na ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 or 2 ang bandang Bicol Region. Asahan nyo po yan, itataas na agad ni Pag-asa yan. Baka nga, Biyernes pa lamang bago maghating gabi, ay magtataas na ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang buong Kabikulan. Kasama na ang Eastern Samar, yan, itataas na nila yan. And then, pagdating ng madaling araw niyan, matik, Tropical Cyclone Wind Signal number 2 kaagad dyan. Pag yung sentro ng bagyo ay nandito na sa may bandang silangan ng Catanduanes. Yan. Yan, yung mga ilang kilometro pa yan, yung layo niyan mula dito sa may bandang Catanduanes, nakataas na agad yan sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2. So, mag-ready-ready po kayo sa Bicol Region dahil kayo muna unang makakaranas ng bugso ng hangin na may kasabay na pag-ulan. Ngayon, bandang hating gabi naman, yan, mga bandang umaga. Mga 8 o'clock ng kinabukasan ng bandang linggo ay tataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal, possible Tropical Cyclone Wind Signal number 3 na, or number 4 ang bandang Catanduanes, then Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ang buong Bicol Region na yan. Kabilang na ang Northern Samar. Yan, ha, para malinaw yan sa lahat. Pag nandito na po yung sentro ni Phong Wong, yan. And then, bago ito maglandfall, automatic, nakataas na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 o number 4 ang bandang Bicol Region. And then, paglapit nito dito, mga bandang tanghali o hapon, automatic, Tropical Cyclone Wind Signal number 4 to Tropical Cyclone Wind Signal number 5 na kagad, ang itataas yan ni Pag-asa sa buong Isabela, Aurora, yan, hanggang Quirino na yan. Yung mga binanggit natin kanina, yan, Tropical Cyclone Wind Signal number 4 to 5 na kaagad yan. Then, pag landfall niyan, siyempre mababawasan yung maximum sustain, babalik sa pagiging typhoon category, ay nakataas pa rin yan sa Tropical Cyclone Wind Signal number 4. Pero kung category 3 typhoon naman siya, malamang mananatiling either Tropical Cyclone Wind Signal number 4 o number 5. Maglalaro po dyan. Kasi baka nasa category 3 typhoon pa rin siya pag landfall nito sa may bandang Aurora or Dinapigue, Isabela. Depende. Yan, kasi malawak pa po yung cone of uncertainty niya. Yung gale warning niya ay napakalawak po, maabot pa rin ng bandang Visayas at bandang Surigao. Ito yung pinaka-gale warning o gale force na estimated ng Joint Typhoon Weather Center. So, typically, hindi yan cone of uncertainty kay Joint Typhoon Weather Center. Pero, bilang magiging standard natin sa lahat ng mga weather agencies, consider na rin natin na cone of uncertainty yan. Pero actually, kay Joint Typhoon Weather Center, hindi yan cone of uncertainty.
Sa mga ibang weather agencies lamang ginagamit yung mga cone of uncertainty. Pero bilang bilang standard na rin ay considering cone of uncertainty. Kaya lang sobrang lawak lang kasi nito. Well, dahil na rin yan sa lawak nung outer rain band nitong si Fung Wong. So, yun po ha, palinaw po yan. Pero gale wind yan actually. Mga historical cyclone wind yan. Mga around 35 knots, mga ganyan, 35 knots to 64 knots. Pero yung pinaka-inner niya, around 64 knots, 34 knots all the way. Or kung kilometers per hour yan, mga 62, 80, and 110 kilometers per hour po yung pinaka-outer niyan. Yan po yung simplify at layman term na paliwanag natin dyan ha, para maintindihan ng mga kababayan natin. So maghanda-handa po dahil umaabot yan hanggang Central Luzon, yung pinaka stronger quadrant niyan pag palabas na po ito ng West Philippine Sea sa may bandang Hilagang Kanluran ha. Anong araw ito? Mga adjust na. So mga by Monday ng gabi. According dito. Ito po yung forecast ng Joint Typhoon Weather Center. So yung quadrant niya halos pare-pareho po ang lakas, kaya damay ang Metro Manila at buong Southern Luzon na maaapektuhan tayo ng malakas na bugso ng hangin kasabay ng malawakang ulan. Ngayon, according sa 24-hour accumulated rainfall na huling tiningnan natin, ang Metro Manila aabutin tayo ng at least hanggang 120 to 150 mm na total rainfall po. Minimum nito, mga 50 to 80 mm na rainfall po. Ganon din sa ilang bahagi. Pero dito sa may bandang Bicol Region, aabot yan ng hanggang 200 mm o higit pa to 243 mm na total rainfall, lalo na ang bandang Catanduanes po. Then, pag naglandfall ito ng bandang Eastern Luzon, umaabot sa mahigit 200 o 250 mm to hanggang 300 mm ang approximate na magiging accumulated rainfall nito pag landfall nito sa may bandang Kasiguran Aurora o Dinapigue, Isabela. Sa darating na nga po yan ng Lunes, mga estimated mga Monday. Yun po ang maliwanag dyan ha. So yung quadrant, mapapansin nyo po, halos moderate lamang ang hina nito, lalo na sa may bandang dito, sa may bandang lower left ng quadrant. Then yung stronger gale force wind, kasabay na ang malakas na hangin at ulan, yan, mataas pareho. Upper right man yan o mapa-upper left, parehong malakas. So delikado, ang mas delikado po ang hilagang bahagi ng Nodo Luzon, kasama na ang dulo ng Cagayan, Lawag Ilocos Norte, at the rest ng Kalinga, Mountain Province, yan, damay-damay yan. Isabela, hanggang dito sa may bandang Benguet po, boundary. Yon. At least may idea na tayo mga folks at makapaghanda po tayo ng mas maaga dahil delikado ang most of Northern Luzon sa magiging impact nitong si Pre-1. So, yun po ang pinaka-analysis natin at ito po yung pinaka-ensemble forecast niya. Gaya ng ating paliwanag kanina, ay mataas pa rin ang confidence na magiging isang super bagyo ito pagkapasok ng Philippine Area of Responsibility this coming weekend. So ito po yung pinaka-floater niya, napakalawak po ng kanyang outer rain band. Hindi kagaya nitong si dating bagyong Tino, nag-typhoon category siya pero makikita nyo po maliit yung kanyang diametro. Pero hindi kagaya nitong si Uwan, grabe ang lawak ng kanyang diametro ng kanyang outer rain band. Ang layo, diba? Ito medyo compact. Ito mas malawak So, yun po. At makikita natin sa ating tropical cyclone intensity forecast ay posible itong mag-category 3 within 3 days according dito sa ating Spaghettios models. So, posible itong mag-category 3 at mag-super typhoon nga po pagkapasok nga ng Philippine Area of Responsibility. Malinaw po yan ha. So, highly chances nga po sa ating 10-minute average magka-category typhoon po ito sa atin. Kaya, malakas pa rin yan dahil palapit na yan ng super bagyo pagkapasok ng Philippine Area of Responsibility. Yan po. At si Tino, bago ito humina, pagka-landfall ng Vietnam, ay may posibilidad pa itong mag-super bagyo. Yan, Pero naglalaro hanggang category 3 to category 4 na bagyo. So, pasok pa rin siya sa pagiging super bagyo. Yan. Kaya siya naka-super typhoon dito. So, malinaw po yan kaya siya naka-super typhoon sa kanyang 1-minute average. Pumapalo na ng 234 kilometers per hour or 126.25 knots. Sobrang lakas niyan.
Yan. Pero pag landfall nito, biglang gradually, biglang babagsak kaagad yung kanyang maximum sustained wind kaagad. Kaya makikita natin dito ay maliit na lamang yung kanyang propagation. So, pag landfall nito sa may bandang Eastern Vietnam, makikita nyo po, gradually, bigla itong babagsak. Hihina agad yung kanyang significant maximum sustained wind. Then, dito agad, magiging tropical storm na rin kaagad siya. Bago ito makatawid dito sa may bandang, ewan ko kung sakop pa rin ito ng Vietnam, or bandang Laos o Thailand. So, bago ito makatawid ng Thailand. Yan. So, malakas pa rin siya bago mag-landfall, So, mag-iingat po yung mga kababayan natin dyan. So, yun po ang pinaka-analysis natin. Mataas ang rapid intensification nitong si One o Pre-1 o international name na Phong Vong. Yan. But wait, there's more. Bukod kay tropical storm na binabantay natin na si Phong Vong, ay mukhang merong isang na namang bagong convergence na namataan tayo dito sa may bandang pagitan ng Marshall Islands or southeast ng Guam. So halos nasa vicinity ito ng bandang Caroline Island or Marshall Islands at kumikilos din ito dahan-dahan pahilagang kanluran. At ngayon ay nasa 20 knots ito, so halos 44 kilometers per hour na. Kanina nasa 33 kilometers per hour po yan kanina at nagkakaroon ng integrated Coriolis. Embedded pa ito ng Intertropical Convergence Zone. Naka-embed siya sa ITCC, so may posibilidad na maging invest din ito. Bagamat sa ngayon ay maliit pa ang tsansa nito na maging isang active na low pressure area, pero posible itong maging invest dahil sa magandang condition nito ng kanyang convergence at dahil na rin sa naka-embed ito sa ITCC. Pero dahil malakas po yung easterly trade wind dito, kaya maaari din itong mag-dissolve din kagad o hindi mag-maintain. So, maaari din itong humina din kaagad at mag-embedded lamang as pest trap. Pero dahil sa kung mataas ang divergence sa kanya o kontrahangin ay nagmi-mix up ito, kaya pwede itong magkaroon ng low level convection din kagad. Dahil mataas po yung kanyang kontrahangin, ayan sa halos nasa 44 kilometers per hour din. Napakabalanse po. 44 to 55 kilometers per hour. So halos balanse ito sa convergence, kaya posible rin na mag-invest ito anytime. Pero may 55-hour period tayo para obserbahan ito dahil maaari ding kumilos ito pakanluran kung sakaling maging isang invest ito. Just in case walang mauuna sa kanya, maaring tawagin itong invest 91W na, kasunod ni Phong Vong. So, medyo hindi magandang balita pero kailangan marin nating siguruduhin muna na kung ito ay maging aktibong low pressure area ito within 55-hour period. So, babantayin muna natin ito mga boss, mag-update din tayo tungkol dito time to time. At lilitaw din kagad yan sa aking ENI.B o ENI-B o Tropical Cyclone Sector. So, diretso agad tayo sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring para sa behavior at galaw na nitong si bukod kay Tino, dating bagyong Tino, itong binabantay natin na bago na si Pre-1 o Phong Vong in international name. Para makita na rin natin yung mga simulation niya kung saan talaga ang mga posible niyang ilandfall dyan sa may bandang northeastern Luzon. So, pero ang initial talaga natin, maglalaro yan between Kasiguran at Dinapigue, Isabela. Yan lang mga initial na talaga natin na may mga mataas na tsansa na maglalandfall ito sa ngayon. So, kung magbabago man ito, malalaman natin sa mga simulation na ito ng computer models mula sa Global Spectral Model. Base na rin sa data feed ni Japan Meteorological Agency, dito yan sa magdudulong parte ito ng bandang Cagayan or bandang Babuyan Islands, tutumbukin naman ni bagyong 1 o Pre-1. Yan po. Mataas po yung trajectory nito ayon kay Japan Meteorological Agency. Kung titingnan natin yung mean sea level pressure nito, ayan malakas yung rapid intensification, naging super bagyo siya, and then naglandfall ito sa may bandang dulong bahagi nga po ng Cagayan. Yan. So nagbandang Santa Ana Cagayan ito, then nagkalayan Cagayan, yan, parte na yan, tumawid siya diyan. So malayo dun sa mga ensemble forecast natin kanina, di ba? So bukod tanging si Japan Meteorological Agency ang mas mataas ang trajectory ng forecast nila. So iba-iba pa rin yung lumalabas, kaya hindi pa rin final yung lumalabas na mga ensemble ngayon na
na dyan sa may bandang Kasiguran o Dinapigi. So, posible pa yung mas mataas or posible pa yung mas dumaos-dos pa. Depende sa behavior ng range of high pressure area nga po natin dito. Kaya iba yung pinapakita niya dito. Yan. Tapos, yung ating West Pacific Basin, very positive na siya. So, self-explanatory na po yan. Napaliwanag na natin yan. At yung kanyang mga multi-computer models ng GFS, ito halos pare-pareho sila ng forecast. Bandang Aurora din ang tumbok ni GFS, kay ECMWF din ay bandang Aurora din ang tumbok niya. Ayan, mga bandang Aurora din ang tumbok niya. So, bandang Dinapigi or Kasiguran Aurora din ang tumbok niya. Ayon sa ipinapakita ni ECMWF naman ito. At ito naman kay NABGEM ay kung makikita natin, medyo mataas din. Halos kapareho kay Japan Meteorological Agency. So between NABGEM at Japan Meteorological Agency, silang dalawa ang pareho ang forecast na tutumbukin daw ang dulong bahagi ng Cagayan. Diyan sa may bandang Santa Ana, Cagayan or bandang Calayan, Cagayan naman ang tumbok niya. Yan. Kung tanging kay ECMWF at GFS, ang mababa ang trajectory dito sa may bandang either Aurora or bandang Dinapigi, Isabela ang tumbok niya. So dito mas mataas ang magiging tropical cyclone wind signal number sa bandang Bicol region kung masusunod po ang forecast track ng ECMWF. Pero kung masusunod naman ang track ni NABGEM ay may bahagyang mababa ang tropical cyclone wind signal number dito sa parte nga po ng Bicol region dahil mas mataas po yung kanyang trajectory, mas angat. So hindi masyado malapit dito sa may bandang Bicol region. Kung masusunod po kay NABGEM at Japan Meteorological Agency yan po mangyayari. So medyo malabo pa or napaka-erratic pa at napakalawak pa nung cone of uncertainty niya talaga. Hindi pa talaga constant. Kaya maaari pa talaga magbago yan anytime. Samantala sa ulat lindol, medyo noisy ang aking seismograph ngayon dahil na rin sa medyo nararamdaman ang bugso ng hangin at medyo roughy ang lakas ng hangin lalo na sa bayba ng Kaluran. Kaya malakas ang alon dyan ay medyo nadedetect ng aking seismograph yung microsystem nito. Pero may nadedetect tayo mga ilang mga moderate na pagyinig base dito mula kaninang madaling araw. So tingnan natin kung alin yan base sa data feed ni PBox. Well, meron nga dalawang magnitude 4 at isang medyo may kalakasan ng konti dyan sa may bandang Balut Island, Sarangani, Davao Occidental. Magnitude 4.7 po ito, naganap ito kanina madaling araw, 12:38 AM ng madaling araw. May lalim ito na 33 km depth kaya medyo na-detect ng aking seismograph. Kaya lang hindi ganon kalakasan nga lang kasi medyo naghahalo dun sa noise ng aking seismometer. So medyo noisy siya. At sumunod naman kaninang 4:22 AM sa may bandang northwest ng Burgos, Surigao del Norte uli ito. Magnitude 4.3 na may lalim na epicentral depth na 24 km. So halos malapit ito sa Dinagat Island or Siargao. So malamang bagong lindol siguro ito kung hindi man associated dito sa aftershocks dito sa may bandang Socorro or malapit sa may bandang Dapa. So kung hindi man malamang bagong lindol po ito. Kaya lang malapit pa rin at associated pa rin yan ng ating Philippine plate o subduction plate dyan. So yun po at wala namang sumunod sa kanya, kaya lang may mga aftershocks pa rin ang namamataan, maging sa bandang Bogo, Cebu pa rin at dyan sa may bandang eastern part ng Davao Oriental pa rin, dyan sa may bandang Malay. So alisto pa rin tayo dahil sunod-sunod pa rin ang nadadagdagan ng mga pagyanig po. Ayan So marami na po. Kung i-draw selection natin yan ay nasa halos 90 na lindol na kaagad ang nadagdagan. So, total equates yan, 90 na kaagad. Dito sa may bandang Manay naman, paligid ng Manay, 41. So, tuloy-tuloy po nadadagdagan ang mga pagyanig natin at diretso agad tayo sa ating historical earthquake data kung nakakailang total na kaagad tayo dahil sunod-sunod pa rin ang mga aftershocks. So, tingnan agad natin for the month of November. Ayan. So, nasa total of 278 earthquakes na tayo. 257 dito is magnitude 2.0 pataas, 18 ang magnitude 4 at walang nadadagdagan sa magnitude 5 na nanatiling tatlo pa rin ang ating magnitude 5. So far wala naman tayo na itala na kahit isang magnitude 6. Hopefully wag na sana magkaroon pang ganung kalakas.
At mula sa mga aftershocks natin, especially Bogo Cebu, nasa halos 75 na po yung total earthquake cluster dyan sa paligid ng Bogo Cebu. Dito naman sa may bandang Surigao region naman ay nasa 41 na po ang cluster ng total earthquake. At dito naman sa may bandang Manay o bandang Davao Oriental paligid, 41 na ang total earthquake. So tuloy-tuloy pa rin na nadadagdagan yung ating mga aftershocks dyan sa areas na yan. Sa hilagang bahagi naman, so far ay medyo mas marami dito sa paligid pa rin ng Batangas. Pero at least mga 6 lang, 8, ganyan lamang ang nadagdagan. Ganon din sa may bandang Extreme Northern Luzon. So pinakamarami pa rin sa may bandang Visayas at Mindanao pa rin na kung saan mas aggressive ang mga subduction at yung pinaka-split type na lindol. Mula sa ating annual earthquake frequency naman, patuloy pa rin na dagdagan. So nasa 19,053 na po yung total earthquakes ngayong taon. So maaari pang madadagdagan yan tuloy-tuloy po. At makikita natin ay napakarami na ang total earthquake ng magnitude 1 na mahigit sa 6,000 na ang total earthquake. Hindi kagaya nung nakarang taon na 4,810 lamang ang total ng magnitude 1.0 pataas. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, November 6, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, November 6, 2025. Huwag mong kalilimutan mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa ibang detalye nyo gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na, actually hapon na, at tutukan nating maigi ang dalawang bagyong ito, lalo na sa papasok pa lamang na mabilis ang pag-intensify nito gaya ng ating monthly analysis na nangyayari na kaagad base dito sa ating latest tropical cyclone monitoring. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading na aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks, mag-iingat pa rin po, maghanda po ang lahat lalo na sa dadaanan ng bagyo sa darating na weekend at sa susunod na unang araw ng weekend o weekdays, mga susunod na Lunes o Martes. At maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.